Welcome sa Stories of Hey J, kung saan ginagawa nating mabilis, malinaw at exciting ang mga paborito ninyong pelikula. Pero bago tayo mag-dive sa kwento, pakihit naman ang like button at mag-subscribe ka na rin. Huwag kalimutang i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong movie recaps natin araw-araw. Nakasubscribe ka na ba? Tara, umpisahan na natin ang kwento! Ang pangunahing tauhan ng pelikula ay isang mataba, makaluma at walang iniintinding lalaki na nagngangalang Dusty. Ang taming gusto niya ay kumain at manood ng mga lumang pelikula. Habang patuloy na umuunlad ang teknolohiya at nagbabago ang mundo, tila naiwan si Dusty sa nakaraan. Nanatili pa rin siya sa dekada 80. Ayaw niyang gumamit ng smartphone. Iniisip niyang sayang lang sa oras ang pagte-text at naniniwala pa siyang kakahiba ang mga emoji. Halika na Dusty, pati ba naman ang grapefruit emoji? Ang pinakakinatatakutan niya ay ang mga millennial. Hindi niya matiis ang mga kabataan na may ibang pananaw kumpara sa kanya. Sa simula ng pelikula, nasa loob si Dusty ang kotse, kumakain ng burger at nakikinig sa rock music ng 80s. Kahit 50 taong gulang na siya, wala siyang masyadong pakialam sa buhay at wala ring permanenteng trabaho. Dahil sa ganitong ugali, nawala ang lahat ng kaibigan ni Dusty pero wala naman siyang pakialam. Maya-maya, may grupo ng mga millennial na nahuli siyang kumakain at kinukuhanan siya ng video. Halatang hindi komportable si Dusty pero dahil sa kanyang sobrang awkward na personalidad, hindi siya makapagsalita sa kanila. Pagkaraan ng ilang sandali, sumakay sa kotse ang pamangkin niyang si Chloe at magkasama silang pumunta sa isang sinehan. Lumalabas na matagal na nilang tradisyon ng panonood ng pelikula. Mula pa noong bata si Chloe at ipinagpapaturi nila ito hanggang ngayon. Mukhang malapit sila sa isa't isa pero dahil sa malaking agwat sa edad at ugali, halatang medyo naiilang si Chloe sa kanyang tiyuhin. Mas lalo itong naging malinaw nang magpatugtog si Dusty ng lumang kanta na tinawag naman ni Chloe na nakakagoring. Bumaba ka na nga sa kotse, Chloe? Pagdating nila sa sinehan na tinatawag na Sinothrax, nagtalo ang magtiyuhin kung anong pelikula ang papanoorin. Gusto ni Dusty na manood ng lumang pelikula mula sa 80s na 10 beses na niyang napanood. Ngunit gusto ni Chloe na panoorin ng isang Sinothrax exclusive na 3D na pelikula na pinamagatang Chosen. Sa huli, nakuha ng matigas na ulo na pamangkin ang gusto niya. Pumunta sila sa linya ng tiket kung saan maraming millennial na nagse-selfie at nagtitext. Gaya ng inaasahan, naiinis si Uncle Dusty sa nakikita niya. At para lalo pang lumala ang sitwasyon, wala pala siyang sapat na pera para bumili ng tiket dahil napakamahal nito. Isa ito sa mga bagay sa modernong buhay na hindi matakasan ni Uncle Dusty. Kaya napilitan si Chloe na maglabas ng pera. Kakaiba rin na lahat ng empleyado ng Sinothrax mula sa nagbebenta ng tiket hanggang sa mga bouncer ay may kakaiba at malungkot na itsura sa kanilang mga mukha. Bago pumasok sa pangunahing sinehan, itinapon ni Uncle Dusty ang 3D glasses sa isang lalagyan at inilabas niya ang sarili niyang makapal na salamin na tinatawag niyang shifters. Mukhang sobrang ayaw niya ng 3D movies kaya dinala niya ang mga salaming ito para gawing normal na 2D ang pelikula. May dala pa siyang isang pares para kay Chloe pero gaya ng inaasahan, ayaw itong suotin ng pamangkin niya. Pagkatapos nito, pumunta si Dusty sa canteen para bumili ng popcorn. Doon, nilapitan siya ng ilang millennial at tinanong kung nagkamali ba siya ng pasok sa 3D section. Sagot lang ni Dusty, mahilig lang talaga siya sa pelikula at saka siya umalis. Medyo kakaibang pagyayabang pero sige na nga. Paglabas niya sa pangunahing sinehan, nakita niya ang manager ng Sinothrax, isang gwapo na lalaki na nagngangalang Zack na nakikipaglandihan kay Chloe. Ngunit nang lumapit si Dusty, agad nagpaalam si Zack at umalis. Sa kasabay nito, dumating ang dalawang kaibigan ni Chloe at umupo sa tabi niya. Lumalabas na ito pala ang plano niya mula pa sa simula. Ang panunood ng pelikula kasama ang kanyang tiyuhin ay dahilan lang para makalabas ng bahay. Nainis si Dusty dahil hindi na siya sinasamahan ni Chloe at dahil inuupuan pa ng kaibigan nito ang kanyang pwesto. Sinubukan niyang kumbinsihin si Chloe na umupo sa tabi niya pero ayaw na ng dalaga. Para kay Chloe, nakaka-boring na tao ang kanyang tiyuhin na laging nakakahiya sa harap ng kanyang mga kaibigan. Nang marinig ito, nalungkot si Dusty ngulit umupo na lamang siya sa likod ng upuan ni Chloe. Di nagtagal, umakat sa entablado si Zack at ipinahayag na magsisimula na ang pelikula. Ipinaliwanag niya ang mga patakaran, bawal gumamit ng cellphone at kailangang isuot ng lahat ang kanilang Sinothrax 3D glasses. Tuwang-tuwa ang mga millennial at nagsisigawan ng excitement. Sa wakas, nagsimula na ang pelikulang Chosen. Isa itong love story na may medyo kakaibang acting at kwento pero dahil sa sobrang realistic na 3D effects, gustong-gusto ito ng mga millennial. Halos sumisigaw at nag-cheer sa bawat line ng dialogue.
Samantala, si Uncle Dusty na walang suot na salamin ay nadidismaya sa pelikula. Gusto na niyang umuwi agad. Maya-maya naalala niya ang kanyang shifter glasses at isinuot. Ngunit dahil ginawa itong simpleng 2D ang 3D na pelikula, lalo lang siyang nainip. Kaya sinimulan niyang inisin ang mga tao sa paligid. Nakita niyang nagte-text ang isa sa mga kaibigan ni Chloe at pinagsabihan siya dahil bawal ang cellphone sa sinehan. Dahil dito, nagkaroon ng maliit na gulo at hindi natuwa ang ibang millennial. Sa huli, sinabi ni Chloe sa kaibigan niya na itigil ang paggamit ng cellphone para matahimik na nilang mapanood ang pelikula. Iniisip ni Dusty na tama ang ginawa niya, na hindi niya namamalayan na lalo niyang pinapahiya ang kanyang pamangkin sa harap ng kanyang mga kaibigan. Habang nagpapatuloy ang pelikula, lalo pang naboboard si Dusty. Sa isang esena, may napansin siyang kakaiba sa screen, parang may sira ito. Ngulit nang tanggalin niya ang kanyang shifter glasses, wala naman siyang nakitang kakaiba. Nalilito, gusto ni Dusty na subukan ang Sinothrax glasses para maranasan niya ang tunay na 3D experience. Hiningin niya kay Chloe na hiramin sandali ang salamin niya, ngulit na puno na si Chloe sa kakulitan ng kanyang tiyuhin. Direkta niyang pinagalitan ito, sinabing pinapahiya siya sa harap ng kanyang mga kaibigan at pinakiusapan siyang kumilos ng normal. Wala nang ibang magawa, isuot na lamang ni Uncle Dusty ang kanyang shifter glasses at ipinagpatuloy ang panunood. Biglang napansin siyang isang higanting nilalang na parang uod na sumisilip sa screen. Ang lahat ng millennial sa sinehan ay walang kamalay-malay, ngulit kitang-kita ito ni Dusty. Sa takot, agad ni itinapon ang salamin at biglang nawala ang uod. Lumipas ang ilang minuto at wala pa ring uod na lumalabas, kaya naghinala si Dusty na may kinalaman ito sa kanyang 2D glasses. Kaya sinuot niya ulit ang salamin at sa sandalin dawin niya ito, biglang umatake ang higanting uod gamit ang kanyang mga pangsipsip. Napahiyaw si Dusty sa takot at nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng sinehan. Natakon pa ang popcorn niya sa ibabaw ni Chloe at sa mga kaibigan nito. Galit na galit ang mga millennial at tinawag siya ng kung ano-anong mga pangalan, ngulit sigurado si Dusty na may kakaibang nangyayari sa loob ng sinehan. Sinubukan niyang ipaliwanag ito kay Chloe, ngulit gaya ng inaasahan hindi siya pinaniwalaan nito. Sa halip, nahihiya si Chloe at ipinahayag niyang pinagsisisihan niyang nasama siya roon. Ang kaguluhan ay agad na nakatawag ng pansin sa manager ng Sinothrax na si Zack na lumapit kay Dusty at inalis siya sa loob ng sinihan na ikinatuwa naman ng ibang mga millennial. Boom! Palabas na tayo dito! Oo, ang corny talaga ng matatanda. Nag-alala si Chloe na baka napahamak ang kanyang tiyuhin kaya sumunod din siya sa labas. Doon, sinubukan ni Dusty na ipaliwanag na may nilalang na lumabas mula sa screen at lumapit sa kanya. Ngunit ipinagpalagay ni Zack na napagkamalan lang ng matanda ang sobrang realistic na 3D effects bilang totoo. Gayunpaman, sigurado si Dusty na nakakita siya ng isang nilalang na parang uod. Sa huli, nagpasya siyang humingi na lang ng refund at umalis. Ngulit sa kanyang gulat, ayaw sumama ni Chloe. Sa halip, pinagalitan niya ang kanyang tiyuhin dahil ilang beses na siyang pinahiya para lamang mapansin ng mga tao. Pagkasabi nito, iniwan niya si Dusty at bumalik sa loob ng sinihan. Sinubukan siyang sundan ni Dusty, ngunit pinigilan siya ni Zack na sinabing hindi na siya pinapayagang pumasok muli. Wala nang magawa, malungkot na nagpasisya si Uncle Dusty na hintayin si Chloe hanggang matapos ang pelikula. Ngunit dahil hindi siya pwedeng maghintay sa main hall, dinala siya ni Zack sa projection room. Doon, pinag-usapan ni Zack at ng kanyang mga empleyado kung paano sasakupin ng Sinothrax ang mundo dahil sa napaka-realistic nitong cinematics at visuals. Tapos na raw ang panahon ng lumang 2D movies at 3D na ang namamayani ngayon. James Cameron, ikaw ba yan? Hinimok din nila si Dusty na subukan ang 3D at kung hindi pa rin niya magustuhan, ibabalik nila ang kanyang pera. Inabot ni Zack kay Dusty ang isang pares ng Sinothrax glasses, ngunit matapos mag-isip ng matagal, tinanggihan niya ito. Dahil dito, biglang nagalit ang mga empleyado ng Sinothrax at nagbago ang kanilang anyo parang mga sinapyan at zombie-like na nilalang. Anitake nila si Dusty at halos maitulak siya sa isang matulis na bagay, ngulit kahit papaano nakaligtas siya sa mga kamay nila. Paano niya nagawa iyon? Kinuha lang niya ang isang bulok na burger mula sa kanyang bulsa at isinubo ito sa mga sinapyan na zombie. Pagkatapos nito, tumakbo si Dusty papunta sa main hall at sinubukang humanap ng labasan. Ngunit imposible na itong gawin dahil lahat ng empleyado ng Sinothrax ay naging zombie na at hinahanap siya.
Kaya nagtago si Dusty sa storeroom at inihanda ang sarili na gawin ang pinakaayaw na sa lahat, ang mag-text. Nagpadala siya ng ilang mensahe kay Chloe kung saan humingi siya ng paumanhin sa pagiging masungit at inamin na natatakot siyang mawala siya sa kanya. Sinubukan din niyang balawanan sa parating na panganib, ngunit bago niya ito magawa, binasag ni Zack at ng iba pa ang pinto at kinuha siya. Samantala, nakonsensya si Chloe sa pagsigaw niya sa kanyang tiyuhin kanina. Hinintay niya ang susunod nitong mensahe ngulit wala nang dumating. Kaya nang makita niya ang shifter glasses ni Dusty na nakahiga sa sahig, pinulot niya ito at sinuot. At doon niya nakita ang nakakagulat na katotohanan. Napansin niya ang isang higanteng nilalang na may mga tentacles na kumontrol na sa buong screen. Sinisip-sip din ng nilalang ang buhay ng lahat ng millennial sa sinihan na nangangahulugang si Chloe na lang ang natitirang hindi pa nahahawaan na tao sa loob. Sa takot, tinanggal niya ang salamin at tumakbo, ngunit sinundan siya ng lahat ng nahahawaang millennial. Nagkaroon ng matinding labanan at mukhang wala ng pag-asa, ngulit sa kabutihang palad, nakahanap si Chloe ng isang nakasandal na espada at naitabod niya ang daan-daang nahahawaang millennial bago siya nakapasok sa projection room. Doon, nakita niya ang kanyang tiyuhin na nakagapos sa isang upuan at doon niya tuluyang napagtanto na nagsasabi siyang totoo. O baka naman mahilig lang siya sa kaibang bagay. Ngunit bago pa niya matulungan si Dusty, dumating si Zack at ang iba pa at nahuli siya. Pagkatapos, ibinunyag ni Zack ang pangunahing nilalang na bigla sa lahat ng kaguluhan. Lumalabas na ito ay isang alien mula sa ibang galaxy na naglalakbay para palawakin ang kanyang species. Sinabi ni Zack na ang mahawa ay ang pinakamagandang nangyari sa kanya dahil wala na siyang nararamdamang sakit o kabalisahan. Hinikayat din niya ang magtiyuhin na tanggapin ang pagbabago dahil ang alien ay gusto lamang tulungan sila makalampas sa kanilang malungkot at nakakaboring na buhay. Pagkasabi nito, pinilit ni Zack na isuot ang isang pares ng Sinathrax 3D glasses kay Dusty at pinilit siyang manood ng pelikula. Ayon sa kanya, ito ang magpapabago sa kanya at gagawin siyang isa sa kanila. Mulit sa kabutihang palad, dumating si Chloe sa tamang oras at sinaksak ang alien gamit ang basag na piraso ng salamin. Sandaling nataranta ang mga nahahawa ang zombie kaya nagkaroon ng pagkakataon si Chloe na kalagasin ang pagkakatali ng kanyang tiyuhin. Sa kasamaang palad, habang tumatakbo sila, naglabas si Zack ng isang tentacle mula sa kanyang bibig na humawak kay Chloe at nagsimulang sakupin ng kanyang katawan. Unti-unting nagbago ang kanyang mukha na nagpapahiwatig na pumasok na ang alien sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, kumuha si Uncle Dusty ng atya at pinugatan si Zack ng ulo, parang isang 80s action hero. Ngulit, huli na ang lahat. Nang makarating sila sa exit door at buksan ni Dusty, nakita niya na sinira na ng isang napakalaking alien ang buong lungsod sa labas. Doon niya tuluyang napagtanto na sinakop na ng mga aliens ang mundo. Sa kasalukuyan, nagbago na rin ang ugali ni Chloe. Sinabi niya sa kanyang tiyuhin na tanggapin na lamang ang pagbabago dahil wala ng takas dito. Binanggit din niya na tama si Zack. Sa ganitong buhay, daw wala ng sakit at wala ng takot. Maya-maya, dumating na rin ang iba pang millennials at empleyado ng Sinathrax at hinikayat si Dusty na tanggapin ang pagbabago. Kumanta pa sila ng kanta para mapabago ang kanyang isipan. I'll take you to the candy shop. Sa huli, napagtanto ni Dusty na wala ng pag-asa kaya sumuko na rin siya at nakisabay sa pagkanta. I'll let you lick the lollipop. Sa huling isena, bumalik lahat sa loob ng sinihan kung saan pinapalabas muli ang parehong pelikula. Si Chloe, na ngayon ay ganap ng sinapyan, ay binigyan ng kanyang tiyuhin ng isang pares ng Sinathrax glasses para tanggapin niya ang pagbabago at maging isa na rin siya sa kanila. Nagtatapos ang pelikula habang nakakakabahang naghihintay si Dusty na dumating ang alien at sakupin siya. Magpatuloy lang hanggang maabot mo ang tamang punto. Mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong video. I-on ang notifications at mag-like para suportahan ng channel. Salamat sa pananood! Sana nag-enjoy kayo mga ka-recap. Anong masasabi niyo sa movie natin ngayon? Mag-iwan ng komento sa baba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel para sa mga new updates at uploads. Kita-kits sa susunod na kwento. Salamat at mag-iingat tayong lahat!